Pamana ng ninuno'y walang katulad. Buhay na kultura, yaman ng lupa. Sa bawat kamay ng magsasaka at mangingisda. Ito ay isang pagkakataon para sa ating mga personal at espiritual na pagbabago. Ang pagkikisa natin o ang pagkakaisa sa may likha ay nangangahulugang pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan, magbigay ng panibagong lakas at biyaya sa ating puso at diwa. Gamitin natin ang panahong ito upang bitawan ang mga bagay na hindi kapaki-pakinabang. Bitawan na natin mga kapatid kung anuman ang mga bagay na hindi natin nagawang mabuti o kagawa tayong masama, huwag natin ulitin. Though every month mayroon po tayong sin offering, di ba? Mayroon tayong isang kambing. Ano pong ibig sabihin dito? Ito, sisiplihin ko po ito sa mga kapatid, no? Kahit yun, ikaw po ay hindi kasama. Hindi ka po kasama mga kapatid. Diyan. Kaya nga mayroon tayong PAGCO. In the future, pagka-member po kayo ng PAGCO, you belong doon sa mga offerings natin para sa ating may likha. Sa ngayon, we are still on the stage of preparation para po sa ating PAGCO. May mga glitches, may mga hindrances pong nangyayari, pero malalagpasan po natin yan. Kaya ngayon, we are still on the stage na tayo po ay nagko-contribute na galing sa ating puso. Maging ito man ba piso, 2 piso, 5 piso, 10. Please, participate and be part dito po sa gawain na ito. Dahil ito po ay utos naman ng Aba, hindi po ito utos ng kahanin, hindi po ito utos ng pamunuan. It is clearly written sa Torah, mga kapatid. Alam po natin yan. Okay. Ang pangalawang pagpapahalaga natin, pagpaguran. Kumilos po tayong lahat. Magkaisa po tayo upang ito ay maipalaganap natin sa ating mga kababayan na mayroong isang pamana party list na lumalaban at na nakalahok sa paparating na eleksyon ng May 2025 na siyang tunay na makakatulong sa kanila. Bakit? Ito po ay pamumunuan ng mga righteous people. Pagka po tayo naroon na sa loob, they will see our difference when it comes to management. Hindi nila tayo po pwedeng ipitin dyan. Dahil ang ating gagawin, we will implement. Ipapa-implement. Tapos, itong pamana susunod. Without them, seeing na tayo ay dumadami, magugulat na lang sila. In the future, majority of the righteous people will be on the seat of the government. Yan po yan mga kapatid. Kaya yung mga against dyan sa pamana party list ay kui daw. Oh. Yan po. Ang pangatlo, pagkakaisa or unity. Napakahalaga po nitong pagpapahalaga na to o itong value na ito. Ang bagong buwan ay paalala ng koneksyon ng lahat ng bagay na nilikha ng ating dakilang Abayahawa. Gaya ng buwan na may epekto sa mga alon, tayo rin. We human beings
daw natin walang ano, yung incense. Konektado po tayo lahat. Ay, diba? Without unity, ayaw ko lang kung tayo ay napasali. Yan mga kapatid, titignan natin parang napakasimple. But if you put all together the efforts of each and every one of you dito sa loob ng kingdom, it created a very big impact. That is why ang Pamana Party List ay narito ngayon, tayo po ay kabilang na sa darating na eleksyon. Yan na. Okay, pang-apat, unang biyaya ng Eternal One. Gamitin natin ang panahong ito upang magpasalamat sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob po sa atin ng ating dakilang manlilikha. Mga biyayang binibigay sa atin ng Aba Yahweh, maging ito man po ay maliit o malaki, gamitin po natin ito upang pasalamatan siya. Okay. Speaking about itong pagpapala, maging ito man, maliit man to o malaki. Mga kapatid, nais po namin ipapatid sa inyo, kung kayo po ay nanais na mag-wave offering every feast, maging ito ay Feast of New Moon, yung ating second feast, no? Maaari nyo pong gawin yon. Hindi po ito mandatory. Halimbawa, mayroon kayong pagpapala na natanggap sa Aba, maaari po kayo ano ng inyong wave offering. O pwede po yun, i-wave po ng kahanian bilang inyong pasasalamat o pagbabalik ng mga biyaya na ipinagkakaloob sa inyo ng Aba. O, sino bang mga nagmumuni-muni rito? Wala? Wala. Okay, ganito mga kapatid. Ang bagong buwan ay isang pagkakataon upang magmuni-muni at magdilay sa ating buhay, mga aksyon at espiritual na paglalakbay. Ito ay isang panahon para sa sariling pagsusuri upang muling isaalang-alang ang ating relasyon sa ating dakilang may likha at magbalik loob po tayo sa Kanya sa pamamagitan ng tahimik na pagmumuni sa ating mga buhay, mga kapatid. Eh di ba, lahat ng siguro dito is naging mga empleyado, di ba? Oh, yan. Di ba pagkatapos nyo sa isang araw, pagpasok nyo sa inyong trabaho, pag-uwi nyo ng bahay, di ba? Did you ever ask yourself, ano ba ang naging productivity ko sa aking trabaho? Tama ba yung aking production based sa aking daily rate? O, halimbawa, nasa minimum ka, magkano ba minimum ngayon? 550, tama. Kaya yung ano, di ba? Sinumuni mo natin yung mga nakapiling natin ng ating mga pamilya. Ganyan po tayo mga kapatid dito sa Kingdom of Yahweh. Dahil we are all the bearer of light. Nasa kingdom of God. And we all know that if we belong to the kingdom of light,